Huwag kayo mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aming Ama maraming sabihin. Kung hindi kayo, sinabi ko ng sana sa inyo. Ito po ay palagi namin narinig. Ito ay kalimitang ginagamit natin kapag misa sa bahay. At nung linggo, kasi inaalala namin lahat ng ating mga mahal sa buhay na yumao November 2 kung saan ay ang ating kapatid na si Yolanda ay magiging kabilang. Pero bahagi yun na kung saan yung nakita mo natin na yung pananampalataya natin ay isang pananampalataya na nawa ay nagpapaalala sa atin ng alin na hindi sa lahat ng pagliligtas ng Diyos. Yun ang nais na pakinabangan ng Diyos. Pakinabangan natin na ninanais ng Diyos. At sana, makita ko natin yung alagaan na ito, lalong-lalo na sa mga biyaya na ipinagkakaloob ng mga sakramento. Na kung saan ay maging gabay natin. At isa dito, binibigyan natin na hindi ng pagpapahalaga at nagiging programa na rin yun ng ating sanang pagkilos ng natin. At ako naman ay natutuwa kapag bahagi ko na kung saan ay yung mga mahal natin sa buhay na mga may sakit ay nagpapatawa para mamahina ng labis. Kasi inaalis natin yung kaisipan na kapag magpatawag ng pari ay mamamatay na. Hindi yung mamamatay at mamamatay tayo. Magpatawag naman tayo ng pari o hindi. Pero yan ay binibigay na sakramento ito. Yung paalala ay pinaayon sa atin. Huwag kayong mabalisa. Kasi maraming dahilan na ginagamit ng pagkabalisa. Yun ng tao sa daigdig na ito, kahit na maliit na bagay na mabalisa tayo, ang dulot ng ating pananampalataya ay na maalis ang ating pagkabalisa. Bahagi ko yun, kahit na sabi nga natin, bakit? Kasi tulad na pinamanig ko sa atin, sa ibang kaibigan, maraming silid sa bahay ng aking ama. Pero hindi lang ko yun. Pagkatapos ng kamanala. Ngunit, makita ko natin ang ating pananampalataya, isang pananampalataya na gumagabay sa atin habang nabubuhay tayo sa daigdig na ito. Bakit? Yung langit ay hindi mo nagsisimula sa oras na tayo manabukan ng hininga. Ang langit ay nagsimula noong tinanggap natin sa Jesus sa sakramento ng binyag. At nais na naman ay pagkadagaan pagtibayin na nawawatin tao natin at yung biyaya at isa hindi lang yung sabi natin hindi ka pupunta sa impyerno, hindi lang yung bahagi yun ng pag-iwas. Ngunit na rin, yung tinatawag natin pakikisa natin sa mga banal. Pakikisa natin para sa kapatid natin na yumao na maaaring naglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya isa ko sa pagkikawala natin sana makita natin alin. Sana yung mabago yung kaisipan natin na kapag nagpapahit ng sanggol ay mamamatay na. Sana makita natin alin. Sigurado hindi na yan pupunta sa impyerno. Bakit? Nakapagsisi yan, nakapangumpisal yan, pinag-away yan sa kanyang mga kasalanan. Pero sigurado nasa langit na siya. Yun ang hindi natin alam. Pero sigurado, hindi na yan sa impyerno. Kasi nang biyaya. Sabi nga
langit. Eh kung wala ka sa langit, saan ka? Kaya umayon ay purgatorio. Sabi na ng iba kung isa, iba natin mga kapatid, na hindi katoliko, hindi naniniwala sa purgatorio. Eh kayo ba, papayag ba kayo? No? Na yung mga nakurakot sa atin, dahil nang-umpisan sila, no? Wala nang purgatorio, diretso na lang sa langit. Walang katarungan doon. No? So, yung katarungan, hindi lang sa lupa, no? Pati sa kabilang buhay. Kaya yung purgatorio natin, katarungan yun, pinatawad ka na ng Diyos. Hindi ka na pupunta sa impyerno. Pero kinakailangan ibigay mo yung hinihingi ng katarungan. No? Kaya, saan mo ibibigay yun? Sa purgatorio. Pero isang bahagi na huwag natin kalimutan na isa sa biyaya na kinikilala natin yung nakikisa natin sa kabanal. Na makita natin, kaya nga yung pagkabahay ng langis at mga may sakit para maalala ng mga kapatid natin ng mga may sakit natin. Well, may sakit ka ngayon, hindi ka nag-iisa. Ang bayan ng Diyos, ang simbahan, ay nakikibahagi sa iyo. Ipinagdarasal ka ng simbahan. At sana huwag mo rin kalimutan ipagdasal ang simbahan. Ang mga kapatid na kabilang sa bayan na itinuturing natin na kabilang sa bayan ng Diyos. Kaya bahagi yun. Kaya ba't ka mababalisa? Kahit na sabi natin, alam mo, mahirap na magkasakit. Mahirap na magkasakit. Kasi marami kang iisipin. Siguro naman lahat tayo nagkasakit. Pero sana makita natin natin, kaisa ng mga may sakit, ang simbahan sa kanyang katatayuan at siya ay sinasama ng simbahan sa kanyang nararanasan sa panahon na ito. At nawa, yung kanyang paghihirap na dinaranas sa alin ay maging bahagi ng kanyang alin ng tunay na pagkakisa niya sa Diyos. Kaya nga yung mga pinapahira natin ng santuario ay kapag araw ng linggo, pinadadala natin ng komunyon. No? At sinong tinatanggap natin? No? Hindi walang iba kundi ang katawan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo na muling nabuhay sa pagkanais na tayo bigyan ng buhay na ganap at buhay na walang hanggan. Kaya yun naman yung maging bahagi natin na tayo ay hindi nag-iisa. Kahit na sa gitna ng ating naramdaman, nais ng Diyos natin, samahan tayo at yun ay ibinibigay din sa lahat ng alam. Partikular ng sakramento ng pagkabahin ng banal na langis sa mga may karamdaman. At nawa ay higit na pakilabangan ni Yolanda ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos nito sa buong niyang kaganapan doon sa kanyang kaharian sa langit.